Mahigit 2 buwan pa bago magpasko at bagong taon, may trahedya na agad sa tindahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. 2 ang kumpirmadong patay habang mahigit 20 naman ang sugatan. Sa lakas ng pagsabok, mistulang binomba ang 4 na tindahan, maging ang mga kalapit nitong establishments at ilang mga sasakyan. Ayon sa BFP o Bureau of Fire and Protection, may permit naman ang tindahang pinagmula ng sunog, pero posibleng sobra-sobra raw ang nakaimbak na paputok. May report si Ivan Mayrina. Makapal na usok ang bumulabog sa mga taga-Bukawi, Bulacan alas 11 kaninang umaga. Maya-maya pa, narinig ang malakas na pagsabog mula sa isang nasusunog na tindahan ng paputok. Nasundan pa ito ng magkakasunod pang pagsabog. Hindi nagtagal, dumating ang mga bumbero. Lakas, grabe. Nakakatakot mga paputok. Mga sabog. Mga lusis pa. Pero mistulang pahirapan ang pag-apula. Maya-maya pa, nagsiliyaban na rin ang ilang sasakyan sa paligid. Yanig talagang nakita nyo, wasak ang salamin ng ngayon, nagliparan na yun, mga kotse, pasag mga salamin. Pasag, talagang, binomba kami. Mahigit 1 oras na mula na maganap ang pagsabog sa tindahan ng paputok na ito dito sa Bukawi, Bulacan, ay hindi pa rin tuluyang naaapula ang apoy. Sa lakas ng pagsabog, yung buong estruktura ay tuluyang nagiba. At maging yung mga sasakyan na dumadaan dito sa gilid ng kalsada ay itinulak, tila ibinalibag ng lakas ng pagsabog. Sa katunayan, maging yung mga pira-pirasong bakal sumampay dito sa mga kawad ng kuryente at maging yung poste ng tindahan ay lumipad ng may 100 metro. Nang humina ang sunog, tumambad ang kaliwat kanang pinsala. Nagkalat ang mga sunog na paputok sa paligid. Ang 4 na magkakatabing tindahan, wasak at misulang binagsakan ng bomba. Sunog din ang 6 na iba pang establishmento. Ang truck na ito, itinagilid ng malalakas sa pagsabog. May isa pang nilamon ng apoy. Ang isa namang kotse, binutas ang tumalsik na bakal. Ang jeep na dumaraan lang, sunog na sunog. Gayon din ang tricycle, motorsiklo at closed van na ito. Himala naman nakaligtas sa nagmamaneho ng closed van. Tinabay ko na lang po yung sasakyan namin. Tapos nung biglang sumabog ng malakas, iniwala, tumakbo na rin po ako. Tapos yung ngayon, hindi na ko na alam. Damay pati ang mga nakaparada at dumaraang sasakyan hanggang 100 metro ang layo. Opo, nakatayo ako. Tapos nung gumapang ako sa ilalim, natatamaan po ako ng mga kuitis. Ito po, tama ako sa kuitis. Yung lumilipad po, yun. Ito po, hanggang sa makatakbo na ako, makadiretso na ako dun sa, sa putukan. Pero hindi lahat pinalad. Sunog na sunog ang bangkay ng isa sa mga biktima na ayon sa PNP Crime Lab ay isang babae. Wala pa siyang pagkakakilanlan hanggang ngayon. Isa lang siya sa 2 naitalang patay ng mga otoridad. May 24 namang nasugatan sa pagsabog, habang isa ang nawawala. Damay maging ang mga trabahador sa kabilang bahagi pa ng kalsada dahil sa mga nagsiliparang bakal, semento at kahoy. Possible na nagkaroon ng friction and then dun sa friction na yon nag-create po ng siguro maliit explosion dahil dito siguro sa volume siguro ng display nila o yung stock nila dyan sa labas. Kaya nag-create ng malakas na impact ng pagsabog. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, dinalang 2 sa mga biktima nagtamo ng malubhang sunog sa katawan. Dumaraan lang daw sila noon sa tapat ng tindahan ng paputok nang bigla itong sumabog. Sunog yung mga balat sa muka, sa katawan. Tapos ano ba, nakakausap naman sila? Oo, nakakausap naman. Isinugod din sa pagamutan ng isang bumbero. Nagdugo naman ang kanyang tenga kasunod ng malalakas sa pagsabog. Aabot sa 17 na isugod sa iba't ibang pagamutan sa Bukawi. 4 sa Mount Carmel, kabilang ng karpinterong si Carlos Sariba. Naroon kami sa kabila, nagagawa ko nung pinahamba nung bahay na maliit doon. Ngayon naman sumabog sa kabila, ay bigla hindi ko na nakakita kung saan ako tumakbo na ako. Nailipat na siya sa East Avenue Medical Center kasamang isang Michael Navarro. Dahil sa tinamo nilang head trauma, lapno sa katawan at internal bleeding. May 3 sugatan ding dinala sa St. Paul Hospital. 10 naman ang isinugod sa Dr. Yangas Hospital. Sa Gonzales Fireworks sinasabi nagsimula ang sunog. Ayon sa BFP Bulacan, may lisensya naman ang tindahan pero posible raw na sobra-sobra ang mga paputok na nakaimbak sa tindahan. Nasa bare months na po tayo. Ito po ay nagsisimula na po ang
ang peak season ng ganitong industriya dito sa atin. Meron po tayong limit as far as stocks are concerned. Hindi po tayo dapat sumobra dito. At meron lang po itong, kumbaga, yung paninda lang talaga ang allowed doon sa tindahan. Yung stock room po ay dapat malayo po sa residential area. May apela naman ang dating presidente ng Fireworks Manufacturers and Dealers of the Philippines. Sana po ito man lang wag naman pong mag-trigger ng kahit anong masamang pangitain para sa aming industriya. At kami naman po nakikiusap ng nagpapakababang loob para lang po maiayos lang namin po ito.